Okay. May off po yun. What kind of pain are you carrying in your heart that makes rejoicing feel almost impossible? Ano daw po yung sakit na dinadala mo sa iyong puso na nagiging dahilan kung kaya't nahihirapan kang magpuri or magalak? Sige nga po, I wanted that to sink sa inyong mga puso. Meron po ba kayong mga sakit na dinadala sa ating mga puso na nagiging dahilan kung kaya't nahihirapan tayong magpuri sa Panginoon? Sige po, sagutin niyo po yan sa inyong mga puso. Ano po, mamaya balikan natin yung katanungan. Can you still say, God is good, even life is not? Kaya mo pa rin bang sabihin na mabuti ang Panginoon kahit na ang sitwasyon mo at ang buhay mo ay parang hindi naman? Salamat, Kaloni. Amen. Purihin ng Lord. Ano po? Minsan, sa buhay natin, pinadadanas tayo ng Lord ng iba't ibang mga trials, testings, mga struggles, mga bagay na mahirap harapin kung titingnan natin sa ating naked eye. Pero, sa mga pagdaan mo, sa mga sitwasyon na yon, kumusta ang puso mo? Nakakapagpuri ka pa ba sa Panginoon? Amen. Purihin ang Lord. Amen. Ang ating pong pag-uusapan ay nasusulat sa Book of Habakkuk, chapter 3, verse 17 up until 18. Pero bago ko po basahin, pag-usapan muna po natin si Habakkuk. Sino ba nakakakilala kay Habakkuk or Habakuk? Amen. Si Habakuk po ay isa sa mga minor prophets. Meron po tayong 12 na minor prophets. Amen. Nandito si Joel, si Amos, si Haggai, si Zechariah, si Hosea, si Micah, sino pa po? Si Malachi, si Zephaniah, si Zechariah. Ayan. So sila po ay mga minor prophets, hindi dahil ang kanilang participation into shaping the biblical history ay maliit lamang. Ang sino po ba ang mga major prophets natin? Jeremiah, Isaiah, Ezekiel, saba? Daniel, very good. Yung pong apat na major prophet, hindi natin pwedeng sabihin na mas malaki yung participation nila into shaping the biblical history, kaya tinawag silang major prophets. Ito po mga minor prophets, kaya sila tinawag na minor prophet dahil sila po ay maiksi yung aklat na naisulat sa Biblia. Si Habakuk po ay may 3 lamang chapter sa Bible. Pang-8 po yun sa mga minor prophets. Si Habakuk po ay isang propeta na siya po ay nag-prophesy during the dark season ng Judah. So si Habakuk po, siya po ay naka-experience ng violence, injustice, everywhere. At nagtanong siya sa Panginoon. Parang si Habakuk, kakaiba siya sa ibang propeta kasi yung iba, sumusunod lamang sa ipinagagawa ng Lord. Si Habakuk po ay kinwestiyon niya. Hindi naman kinwestiyon, or nagtanong siya sa Panginoon. Kasi bakit nga naman, during that time na may injustice na, during that time na maraming violence na nagaganap, bakit nga naman inalaw ng Lord na yung violent Babylonia ang maging parang ginamit para ang Judah ay magising sa katotohanan? Parang hindi niya katanggap-tanggap sa kanya yon. Bakit sila ang gagamitin? Where in fact, sila nga ang kalaban. So, kinu-question niya ang Lord on that area. Si Habakuk din po, siya rin, though nagtanong siya sa Panginoon, sa chapter 2, sinabi naman niya na he is willing to wait on the Lord. Alam niyo po yung famous verse na Habakuk 2:3, for the revelation awaits its appointed time. Sabi doon, sabi ko lang, ha? Sige po, sino nakakita? Babasa. Ayun. Okay, mamaya balikan natin. Tapos, si Habakuk din po ang nagsabi na anuman ang ating pinagdaraanan sa ating buhay, kailangan pa rin nating magpuri sa ating Panginoon.
Kaya po, nakarating ako dito sa ating text verse for today, matatagpuan sa Habakkuk 3, verse 17 up until 18. Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crops fails, and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, I will be joyful in the God, my Savior. Tagalog. Ayan. Bagamat di namumunga ang puno ng igos, at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng ulibo, at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ng mga tupa, at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya, dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang salita ng Diyos. Di ba lapakan natin ang Panginoon? Nakaranas ka na ba ng season na kagaya ng kay Habakkuk? Di ba siguro bago kanina, nasa tinanong kita, ano yung pinagdaraanan mong sakit na nagiging dahilan kung kaya't mahirap magpuri sa Panginoon? Siguro meron kang something na naisip sa puso mo, pero nung marinig kita mo at marinig natin yung pinagdaanan ni Habakkuk, masasabi mo bang, hindi pa kumakalingkingan kay Habakkuk yung pinagdaanan ko, di ba? Parang mas may karapatan siya na sabihin na parang nakakapagod magpuri dahil walang bunga ang igos, walang bunga ang ubas, naantala ang pamumunga ng ulibo, walang anihin sa mga bukirin, namatay lahat ng mga tupa, nawala lahat ng mga baka. Pero si Habakkuk, ganun pa man, ako'y magpupuri sa Panginoon. Amen? Yan! Sige po! Energy, okay. Ano nga ba ang mga season sa buhay natin na nakikita natin ang sitwasyong kagaya ng kay Habakkuk? How can someone rejoice on such a season like this? Sige nga po, nagranas ka na ba ng ubos sa id, walang tira? Parang na-deliverance yung wallet mo. Ubos sa id, walang tira. Amen? Sige, bankrupt. Nakaranas ka na ba ng yung tao na pinagkatiwalaan mo, mahal na mahal mo, at pag sinasaksak ka sa likod, betrayal, traitor. Tapos ikaw naman, nanalangin ka ng napakaraming taon, nabigyan ka ng anak. Ako nga pala yung nagre-rejoice sa Panginoon dahil, alam niyo po ba, si Donna, maliit pa din eh. Diga? Pero nakapanganak ng 8 pounds, normal, Diyos ko po. Lord, diga, maliit pa sa inyo. Pero yung 8 months, hindi ko talaga ma-imagine. Kanina ko pa sinasabi kay Kuya Manny. Diga, ang galing ng Lord. Amen. Amen. Ayun, halimbawa ko'y nananalangin sa Panginoon ng napakaraming taon na pagkalooban ka ng anak. Binigyan ka nga ng Lord, nagkaroon ka ng answered prayer, pero eventually, yung pinalangin mo ay kinuha rin. Makakapagpuri ka pa ba sa Lord? Yan, masaya kayong pamilya. Happily, tightly knitted family. Pero in just one day, kakain kayo kulang na ng isa. Amen? At ito namang beshi mo, na itinuring mong higit pa sa kapatid, higit pa sa pamilya. Sinabi mo lahat ng sikreto mo, even the darkest ones. Dumating ang time, binetray ka. Can you still rejoice on such seasons like this? Kaya mo pa rin bang sabihin na nagagalak ako sa Panginoon despite ng lahat ng mga sitwasyong ito? Amen? Ang ating pong pag-uusapan, rejoice even when it hurts. Amen. Tuturuan po tayo ng Panginoon through the life of Habakkuk to rejoice even if it hurts. Alam niyo po sa mga nakaraang 2 linggo, siyempre po, ang pagpisan ng ate ay isang malaking pain sa aming pamilya, lalong higit sa akin po. Ako po ay nahihirapan na mag-cope. Actually, until this time, the pain is still there.
But the Lord is reminding me that despite all those things na nag-happen, na nangyari, ang gusto ng Panginoon, magalak tayo at magpuri sa Kanya. Amen. Okay. Okay. Ano daw po ba ang meaning ng rejoicing? Okay. Rejoicing is more than just feeling happy. Hindi ka lamang nagagalak, hindi ka lang nagpupuri sa Panginoon dahil masaya ka. Dahil maganda ang mga nangyayari sa iyo. Hindi lang tayo nagpupuri dahil you are very light-hearted, everything is going so well sa iyong buhay, kaya ka lang nagpupuri sa Panginoon. Kaya ni Shari Jean, nakapasa siya hindi lamang sa NAPOLCOM, hindi lamang sa professional civil service, sa criminology, nakapasa siya. There's a lot of reason to rejoice in the Lord. Pero, ang rejoicing po is not just feeling happy ka, kaya ka nagpupuri. Pangalawa, rejoicing is a choice to delight the Lord. Ang rejoicing daw ay personal mong desisyon. Ito ay personal mong pagpili na kahit na mabigat yung nararamdaman ng iyong dibdib, pinipili mo na pangitiin ang ating Panginoon. Pangatlo, rejoicing is an inner confidence. Siyempre, kapag may tiwala ka, may trust and confidence ka sa Diyos na nandoon sa langit, ano man ang mangyari, ano man ang daanan mo sa buhay mo, ikaw ay makakapagpuri sa Panginoon. And rejoicing is a response of faith. Alam niyo po yung mga taong walang pananampalataya, hindi nila kayang magpuri kapag sila'y binigyan ng mga pagsubok. Pero sabihin mo sa iyong katabi, congratulations. Kasi anak ka ng Lord. Kasi halatang halata naman na ikaw ay galak na galak at nagpupuri sa Kanya. Amen. Ang sabi po dyan, Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Meron pa po yung sinundot pa po yan ng isa pa, I said it again, rejoice. Ang utos po ng Lord sa mga Pilipos, sa mga taga-Pilipos ay magalak kayo sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. Kapag po inulit ng 2 beses ang utos, yun po ibinigyang diin, ibig sabihin, dapat mangyari, dapat maganap at napakahalaga. Ang sabi dyan, rejoice in the Lord. Hindi sinabing rejoice in your situation, hindi sinabing rejoice on your success, hindi sinabing rejoice on your confidence or rejoice on anything that you are receiving. Ang sabi dyan, rejoice in the Lord. So ang ating kagalakan, ang ating pagpupuri, ay naka-anchor lang or naka-angkla lang sa ating Panginoon. Malinaw? Very good. Okay, ang sunod po nito, rejoice. What rejoicing is not. Kung kanina sinabi ko sa inyo kung anong ibig sabihin ng rejoice, ngayon naman, ano yung hindi rejoicing? Una, rejoicing is not pretending it doesn't hurt. Ayan. Sabi dyan, hindi dapat nagpe-pretend. Yun, hindi dapat nagkukunwari ka na hindi ka nasasaktan. Kung nasasaktan ka, go ahead and express your grief. Mag-mourn ka, umiyak ka, malungkot ka. Hindi mo kailangan mag-pretend na masaya ka kahit deep within you, you are hurting. It's okay to be sad. It's okay to be hurt. It's okay na maramdaman mo yung mga emotions na yon. Kasi po ang emotions ay gift from the Lord. Actually, pain is a gift. Marami pong tao, may sakit na tawag dun eh, hindi ko lang matandaan. May sakit po, yun, tama, yun nga. Parang yun. Yun, may sakit na hindi hindi nakakaramdam ng pain. Yung tipong hinihiwa mo na yung kamay mo, hindi mo pa nararamdaman. Yung tipong nasunog na ang kamay mo sa apoy, hindi po nararamdaman. Yun po yung sipay, research nyo. Sakit po yun. Kaya there's this one mom na may sakit ang anak niyang gano'n at ang kanyang ipinagdadasal ay, Lord, bigyan mo ang aking anak ng
ng gift ng pain. I have never had seen na ang pain pala ay pwedeng gift. Diba? Yung parang ating iniiwasan, ating ipinananalangin na huwag nating maranasan, and yet there are people who are praying na makaranas naman ako ng sakit. Kasi nga, kahit na nasaksak na, hindi pa naramdaman. Amen? So, you should not be pretending it doesn't hurt. It's okay to grieve. It's okay to cry. It's okay to admit that you are not okay. Amen? Alam niyo po, itong si Red at si Paige, nasaan yun? Both of them doesn't know how to cry. Lagi ko po sinasabi sa dalawang yan na it's okay to cry. When you're happy, laugh out loud. When you're sad, when you're hurt, when you're in pain, when you are kicked or slapped or pinched, and you are hurt, it's okay to cry. But then, they never cried. Pasimula po nung sila nag-iisip na, syempre, nung mga 7 years old, naiyak naman, ano po. Pero pagkatapos nun, hindi po talaga naiyak. Ewan ko, lagi ko nga pinag-uusapan na namin ni Daddy na, paano kaya iiyak ang mga batang ito? Pag tinatanong ko, bakit ba hindi kayo umiiyak? Sabi po ng aking anak, hindi ko matanda kung sino sa kanila, but one of them said na, our life is too beautiful and there's no reason enough for us to cry. So why should we? Amen. Kaya po ako natutuwa din naman sa ate. Nung ang ate umuwi sa Panginoon, I have seen my son crying. Crocodile tears. Alam niyo ba, hindi pala crocodile tears. Totoong tears. Sorry. Siya po ay, talaga po siya ay umiiyak ng todo. Ang ibig sabihin ko, malaking iyak, nagkamali ako, sorry po. Ayun, siya po talaga ay umiiyak ng todo. Kaya sabi ko, kahit nasa puso ko, naiiyak din ako ng akin. Ako ay nagpapasalamat na nagpupuri sa Panginoon kasi naka-breakthrough siya. Sa isang prayer ko na matagal ko ng Lord, paiyakin mo naman itong batang ito, kailangan maramdaman. Gift yun! Gift yun! Gift! Sabi niya po sa akin kasi, I will only cry on my deathbed, mommy. Pero, hindi niya kasi alam yung feeling that you have to release something that is within you na masakit. Amen. Kaya, salamat dahil naka-breakthrough siya sa moment na yun. So, never pretend that you are not hurting. If you're hurting, cry. It's okay. Okay. Pangalawa, forcing yourself to be okay. Hindi mo kailangang ipwersa ang sarili mo na okay ka. Take time to heal. Kung nasasaktan ka, heal. Hayaan mo lang. Rejoicing is not forcing yourself to be okay. Kailangan ikaw ay magdanas or dumaan sa phase na yun. Don't rush recovery. Don't rush moving on. It's fine. Pangatlo, it is not dependent on the season. Ang ating pong rejoicing, hindi dapat nakabase lang sa season ng buhay natin. Hindi dahil masaya ka, nagpupuri ka sa Panginoon. Hindi dahil malungkot ka, ayaw mo na magpuri sa Lord. Hindi dahil nagpatagumpay ka, nakapasa ka, na-promote ka, or anything, you have all the reasons to worship and to praise the Lord. Hindi po nakadepende sa season ng buhay natin ang ating pagpupuri. Dapat po lahat ng season ng buhay natin, nagpupuri tayo. Sabi nga ng kanta, sa gitna man ng gulo. Hindi ko makanta eh. Sa gitna man ng gulo at suliranin, nangangamba ng hihina man ng damdamin. All together now. Ako ay sasamba sa iyo, O Panginoon. Kailan pa man, anumang kalagayan, pagkatanaw ko, ikaw pa rin ang Diyos. Aking kaligtasan, kaya papuri ko ay iyong tanggapin. Iyaan
dumating na mga bagay na nararanasan natin, anumang kalagayan, kailangan nagpupuri pa rin tayo sa ating Panginoon. Amen? Okay. Sige po, rejoicing is not the absence of pain, it is the presence of trust. Mama, Wisdom 101. Kailangan daw po, ang rejoicing daw po, hindi dahil wala kang nararamdamang sakit, kundi meron kang pagtitiwala, you have that inner confidence in the Lord that He is in full control of everything that is happening in your life. Rejoicing is not a denial of pain. It is a decision to trust even when you don't understand. Ito'y isang desisyon. Di ba sinabi ko kanina, hindi isang emosyon, kundi isang desisyon na kahit na nasasaktan ka at kahit na hindi mo naiintindihan na nangyayari sa buhay mo, pinipili mo pa rin mag-rejoice kasi nagtitiwala ka. Because even if, sabi ng John 13 verse 7, Jesus replied, "You do not realize now what I am doing, but someday you will understand." Marami po ang nangyayari sa buhay natin na hindi natin maintindihan, pero magtiwala lang tayo dahil ang sabi ng Panginoon, hindi mo man naiintindihan sa ngayon, huwag kang mag-alala, banda-banda dyan, maiintindihan mo rin. Meron bang mga pangyayari sa buhay ninyo na sa ngayon, hindi mo maintindihan? Diba? Marami nang pangyayari sa mga buhay natin na, Lord, I don't understand bakit mo inalaw na mangyari sa akin ang bagay na ito. But then after some time, a year or 2 years or perhaps months, makikita mo ang sitwasyon mo, ay kaya pala. Diba marami tayong mga no na answer ng Lord sa mga prayers natin na nare-receive natin sa moment or sa season na na-receive natin siya at no ang sagot ng Panginoon, hindi natin maintindihan. Pero after some time, nakita mo na ang full picture and then you will say and you will realize na salamat Panginoon, kaya pala, now I understand. Ngayong bang moment na to, meron ka bang mga dinidil sa buhay mo na, Lord, hindi ko maunawaan? Meron ka pa bang mga circumstances sa buhay mo na parang sinasabi mong, Lord, I cannot or I do not understand this. But then, alam niyo po, di ka, sabi ko sa inyo, nag-apply ako sa TESDA dati. Ako po yung number 1 sa exam, number 1 sa interview, pero eventually, akala ko ma-hire ako, pero hindi ako na-hire. Hindi po gayon eh. Ang matindi po doon, yung aking mga boss doon sa Qatar ay isa-isa nilang kinontak at hiningan ng mga, tawag doon, mga character reference. And my boss in Qatar told me na, Nancy, I have written the best essay a person can ever give sa isang empleyado. Kaya definitely hire ka. Ngayon po wala akong mukhang maiharap. Dahil ako mamasala, hindi naman ako natanggap. Sige, I cannot understand. So, Lord, I do not understand. Pero dahil po ang aking faith naman ay sobra na akong confidence sa Lord. Although in a moment naisip ko rin, I don't understand. Pero alam ko na ang no ng Lord is not a rejection. It is a redirection or a protection. Siguro mapapahamak ako, kaya inalis ako ng Lord doon. Pero little did I know na may mas maganda palang plano ang Lord sa buhay ko. Diba? After that rejection, come an invitation to join yung dati kong office. O, nandito na ulit ako sa Provincial Health Office. AO na din naman yung posisyon ko. Diba? Hindi na nag-apply, natanggap ka rin agad, at hindi wala kang adjustment, kasi pare-pareho din lang naman yung mga tao. And they know you already. So, diba? Saka mo lang marirealize na salamat Panginoon. Diba? Now I understand. I may not understand before, but now you made me understand. Salamat sa iyong redirection. Amen? Okay. Why it is difficult for people to rejoice? Bakit daw mahirap sa mga tao ang magpuri at maggalak sa Panginoon? Una, mahirap naman talagang mag-rejoice kapag ang prayer mo ay hindi tinutugon. Sino po dito ang nagpupurit na gagalak pa rin ng todo-todo sa Panginoon kung yung pinagpe-pray mo hindi naman tugon-tugunin? Amen. Uy, ang babait naman itong mga to. Bakit ha? Diba? Uy, magkakatawa tayo. Di ba hindi tayo masaya kapag yung ating mga ibinananalangin at binabatan sa Panginoon na napakahabang panahon na hindi tinutugon? Diba?
ha? Pangalawa, when relationship are breaking, masarap bang magpuri sa Panginoon? Nagpupuri pa rin tayo ba? Pero masarap ba magpuri sa Panginoon? Kapag kita mo na may mga relasyon na nabe-break? Di ba hindi? Pangalawa, when finances are struggling, kapag ubos sa id, walang tira yung wallet mo, kapag na-deliverance ng todo-todo, mahirap po magpuri sa Panginoon kapag ka ganon. And especially when you lose someone you deeply love. It's really difficult to worship the Lord all out. Yan po yung mga pinagdaraanan ng mga tao. And that is the same feeling that Habakkuk feel. Ayan. So ito po yung 3-point summary ng book, nung aking text verse kanina. Okay. Sabi dyan, sa Habakkuk 3:17 to 18 na binasa natin kanina, ang unang puntos na dapat natin tandaan, doon sa naranasan ni Habakkuk, una, everything is gone. Everything is gone. Ano daw yung mga nawawala? Nawala. Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails, and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stall, everything is gone. Lahat ng inaasahan niya, there's no provision, there's no, ano ba yan? Lahat ng kanyang inaasahan sa kanyang buhay ay wala. It's as if walang hope. Amen? This is perhaps the most difficult situation that a person can ever face sa kanyang buhay. Sabi nga daw po, kapag wala daw pong fig, walang sweetness. Kapag walang grapes, walang joy. Pag walang crops, walang provision. Ay kapag walang sheep or cattle, walang future. So kapag nandoon ka sa sitwasyon na yon, masarap bang magpuri sa Panginoon? Oh, wala, hindi kayo makasagot. Okay, sabi dito, sometimes life breaks down before breakthrough comes. Minsan daw po, sa ating buhay, pinararanas muna tayo ng breaking ng Lord. Tayo muna ay pinararanas ng mahihirap na sitwasyon na dumadating tayo sa mga rock bottom bago tayo paranasin ng breakthrough. Kasi you will appreciate. Sabi, more often sa buhay natin, pararanasin muna tayo ng breaking, ng rock bottom bago natin maranasan ang breakthrough. Kasi when you are down, there's no way to go but up. And when you are determined to go up, only then you will experience breakthrough that comes from the Lord. Amen? Okay. Sabi po sa John 12:24, it is a fact that a grain of wheat must fall to the ground and die before it can grow and produce much more wheat. If it never dies, it will never be more than a single seed. Pag daw po ang isang binhi ay hindi nalaglag sa lupa at namatay. Ibig sabihin po, kapag itinanim ang isang binhi, ito'y parang namatay. Inilibing. Kung hindi daw po mamamatay ang isang binhi, ito'y mananatiling isang binhi. Kailangan ito'y mamatay, ilibing, and then it will come out and produce many crops. Amen. So, ganun din po tayo. Yung mga kakayanan natin, yung mga victories natin, yung mga testimonies natin, kung hinahayaan lang natin sa sarili natin at sa puso natin, hindi natin siya na-share sa iba, hindi natin hinahayaang mamatay, malaglag sa lupa, at matanim at magbunga, mananatiling nag-iisa yan. So, kailangan po natin na mamatay sa ating mga sarili. Amen. We have to die on ourselves in order for us to produce more seeds. Amen. Okay. Ang pangalawa pong point ni Habakkuk ay a choice to rejoice. Ayan. Kasi sabi kanina, everything is gone. Lahat ay nawala sa kanya. Lahat ng pananim, lahat ng kahayupan ay nawala. Ngayon naman, sabi ng Habakkuk 3:18a, yet I will rejoice in the Lord. Kahit pa mawala ang lahat sa akin, mawala ang protection, mawala ang provision, mawala ang future, mawala ang everything else,
na comfort zone ko at kinakapitan ko, yet I will still rejoice in the Lord. Amen? Di ba? Nakakatuwa? Sino ang may faith na kagaya ni Habakkuk? Yung kaya mo pa rin magpuri sa Panginoon, hindi ka nagpo-focus sa loss. Sabi niya dito, I see the loss, I feel the pain, but I still choose God. Amen? Sa buhay natin, nakikita naman natin talaga ang kawalan. Nararanasan natin lahat ng sakit. Pero, pinipili pa rin natin bilang mga Kristiyano na nakakilala, tumanggap at nagmamahal sa ating Panginoon, lagi pa rin nating pinipili ang Lord. Sino po ang ganon? Yung kahit na nalugi ka, kahit na pinagtaksilan ka, kahit na nasaktan ka, kahit na at kahit pa, pipiliin mo pa rin lagi ang Lord. Amen. Amen? Okay. Sabi mo sa katabi mo, congratulations! Very good! Congratulations! Okay. Very good. Ang pangatlong point is, God is enough. Ayan. Amen. Ang Lord po ay sapat. Sapat na at higit pa. Sa lahat ng ating mga pinagdaraanan, sa lahat ng ating nararanasan, ang ating pong Diyos ay sapat na at higit pa. Wala kang hahanapin na hindi kayang ibigay ng ating Panginoon. Anumang sitwasyon, sapat si Lord. Anumang pagsubok, sapat si Lord. Anumang sakit, anumang pain, sapat si Lord. Ano man ang kinakaharap natin, sapat si Lord. Sabihin mo ngayon sa katabi mo, ano bang pinagdaraanan mo? Alam ko na. Sabihin mo, sapat si Lord. Sapat si Lord. Maging malabo man, mahirap man, o kahit na imposible pa man, sapat si Lord. God is enough. Amen? That is enough reason for us to rejoice upon the Lord. Amen? Sabi po na Habakkuk 3:18b, I will be joyful in the God of my Savior. Okay, picture muna ito. Okay, yan. When everything else is gone, know that God remains and He is enough. Kung meron po akong gustong iwanan sa inyo ngayong gabing ito, ano man ang pinagdaraanan mo, mawala man lahat ng tinatangkilik mo, know that God remains. And that God that remains in your life is enough. Amen? Sapat po ang ating Panginoon. Okay. Lesson na mabilis na. Unang lesson, when everything fails, hold on to God. Kapag po ang lahat ng bagay ay parang lugi na, palpak na, or ano pa fails? Nahulog, hindi naman nahulog. Nabigo! Yun, very good. Kapag po ang lahat ay nabigo, humawak ka lang at kumapit ka lang sa Panginoon. Cling into His promises. Amen? Sabi po ng Habakkuk 2, verse 3, instead of rebelling daw, instead of tayo ay magalit sa Panginoon, magtampo sa Panginoon, instead na tayo ay mayamot, magmukmok, or mag-complain sa ating Lord, bakit hindi na lang tayo maghintay sa Panginoon? Sabi po ng Habakkuk 2 verse 3, the vision is for a future time. It describes the end and it will be fulfilled. If it seems slow in coming, wait patiently, for it will surely take place. It will not be delayed. Ano man ang hinihintay natin sa Panginoon, magtagal man, buwan man, taon man, mga taon man, huwag kang mag-alala, ang pangako ng Lord ay totoo at tapat at sapat. Sabi dyan, pwedeng magiging mabagal ang pagdating, maghintay ka lamang na may kasamang pagtitiwala. Kasi surely, ito'y magaganap at hindi ito madidelay. Amen. Sino may gusto nun? Amen. So, pero yung lahat ng hinihintay natin, asahan natin at umasa tayo sa gagawin ng Panginoon. Hintay lang. Hintay pa. Kasi, sabi ng Malakay 3:6a, for I am the Lord, I do not change. Diba? Yung Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ni Malakay, ni Habakkuk, back then,
is the same God that we are serving right now. Ang Diyos natin ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya umasa ka na yung pangako niya ay matutupad. Ito'y darating. Amen. Panghawakan natin ang pangako ng Lord. Amen. Dito, panghawakan natin, Lord. Okay. Sabi po ni Job yan. Sabi kanina, when everything fails, hold on to God. Isa po sa mga karakter sa Bible na nakaranas ng pagbagsak ng mundo. Lahat ay nawala sa kanya. Diyan, Job 1:21, he said, I was born with nothing, and I will die with nothing. Namatay po ang lahat ng kanyang mga anak, ang kanyang mga hayupan, nawala ang lahat ng kanyang tinatangkilik, everything else ay nawala sa kanya. Sabi ng kanyang asawa, sumpain mo na ang iyong Diyos. Sabi ng kanyang mga kaibigan, sumpain mo na ang iyong Diyos para ikay mamatay na. But Job said, I was born with nothing, and I will die with nothing. The Lord gave, and now He has taken away. May His name be praised. Amen? What a magnanimous display of faith. Diba? Sino na ang namatayan ng lahat ha? Hindi lamang isa. Namatay ang lahat ng anak, lahat ng livestock, mayaman po si Job ha? Namatay ang lahat ng kanyang hayupan, lahat nalugi, walang natira sa kanya. Pero at the end of the day, sasabihin niya pa rin, papuri sa Panginoon. Amen? Okay. Sabi dito, pain may shake your life, but it cannot shake God. Ang sakit ay pwedeng makashake ng buhay mo. Pero tandaan mo na ang ating Diyos hindi kailanman masya-shake ng kahit na anong mga bagay na pwede natin pagdaanan sa buhay natin. Amen? Okay. Pangalawa, when you don't feel joy, choose to rejoice. Kapag daw hindi ka makaramdam ng saya, piliin mong magalak. Ba, magaling na yun. Hindi ka na nga makaramdam ng saya, wala ka ng paghuhutan ng saya, ang sabi, piliin mo pa rin maging masaya. Sinabi ko na kanina, nasa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. I say it again, rejoice. Kapag ka ang isang utos ay inulit ng 2 beses, may diin, may kasamang exclamation point, ibig sabihin ang utos ng Lord ay kailangan maganap. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan maganap. Kailangan maganap. At dahil kailangan maganap, ngayon palang mag-rejoice ka na. Ayan. We all have to rejoice. Dahil sa Tagalog, ay kala ko ba yung Tagalog? Wala. Ang sabi sa Tagalog ay, nasaan na yun? Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Amen. The Lord is not giving us a room to be sad. He said, inuulit ko, magalak kayo with an exclamation point, meaning you have no reason to be sad. You have to rejoice in the Lord. Amen? Ngayon, ano ba ang kaibahan ng hindi tayo nagre-rejoice sabi niya, rejoice in the Lord. Hindi tayo magre-rejoice sa ating sitwasyon, magre-rejoice tayo sa ating Panginoon. Ang nagre-rejoice sa sitwasyon, nagagala ka lamang kung ang nangyayari sa buhay may maganda. Ang nagre-rejoice sa Panginoon, anuman ang nangyayari sa buhay mo, nagagala ka. Kaya ang utos ng Lord, rejoice in the Lord. Hindi rejoice in your situation, rejoice on your victory, hindi rejoice on your joy, on your promotion. It's not that way. Ang sabi ng Lord, rejoice in the Lord. So, ano man ang pinagdaraanan mo, tagumpay man, rejoice. Pagbagsak man, rejoice. Sabi nga ng 2 Thessalonians 5:18, rejoice all, 5:16 to 18, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ano man ang circumstances ng buhay natin, pagpapala man, pagpapalo man, magalak at magpuri sa Panginoon. Okay? Ayan. Worship is not based on emotion, it is based on decision. Kaya na sinabi ko kanina. Okay? When life gives you nothing to hold on to God, and you'll find joy to rejoice.
Kapag wala kang mga kapitan, kapit lang sa Panginoon. At ang Lord ang magbibigay sa iyo ng dahilan para makapagpuri ka sa Kanya. Acts 16:25-26 po, ito po yung isang story kung saan ang isang tao ay wala ng dahilan pa para magpuri, pero nagpuri sila sa Lord. Ito po ang story ni Silas at ni Paul. Sila po ay kinulong, hindi lamang ikinulong, ichinain po. At hanggang tinanikalaan ang kanilang kamay, ang kanilang paa, hindi lamang sa kulungan, kundi inilagay sa Bartolina. Pero ang ginawa ni Paul at ni Silas, sila po ay nagpuri sa Panginoon. At sa kanilang pagpupuri sa Lord, anong nangyari? Suddenly, there was such a violent earthquake and the foundation of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open and everyone's chains got loose. Kaya ang ating pong pagpupuri sa Panginoon ay kumakala sa lahat ng tanikala. Amen. Ano po ang tanikala na meron sa buhay natin? Ano po yung mga pumipigil sa atin para makapagpuri sa Panginoon? Ano po yung mga bagay na nagiging hadlang para ikaw ay totoong magalak at mag-rejoice sa Lord? Alam niyo po, lahat ng bagay na nakakadena sa atin, lahat ng bagay na nakatali sa atin, lahat ng selda na kinakukulungan natin, wala man physically or figuratively, maaaring kayo ay kinulong nyo na ang inyong sarili sa isang sitwasyon, maaaring sa guilt, sa regret, or anything else. Alam niyo po, ang pagpupuri sa Panginoon ay nag-shake at kumakala sa lahat ng tanikala. Kaya wala po tayong gagawin ngayon kundi magpuri sa Lord. Amen? Okay, rejoice not because you feel good, but because God is still good. Amen. For as long as God is good, you have all the reasons to rejoice. Ang Diyos po may mabuti? Sino ang nagsasabi mabuti ang Lord? Amen. Dahil mabuti ang Lord, you have all the reasons to rejoice. Amen. Amen. Lahat ng dahilan sa mundo ay nasa atin na para magpuri sa Panginoon dahil hanggat ang Diyos ay nasa kanyang trono, tayong lahat ay tagumpay. Amen. Last, when life is empty, find joy in the Savior. Kapag ka ikaw ay feeling empty, drain na, walang-wala na, wala ka ng paghugutan ng lakas, wala ka ng paghugutan ng encouragement, ng inspirasyon, sabi, find joy in your Savior. Okay. Ito po naman ay story ni Hannah. Sino nakakilala kay Hannah? Anak ni Ninang. Si Hannah po ay siya po ay, gusto niya po magkaanak. Hindi naman siya magkaanak talaga. Siya po talaga ay pray sa Lord na bigyan siya ng anak, pero hindi po siya magkaanak. Ito po kasi naman kanyang asawa ay may isa pang chika babes na ang pangalan ay Penina. Ito naman ay nilalait-lait pa siya, ay hindi ka mag-anak, bebe, ganyan. So yung kanyang nararamdaman sa kanyang puso na hindi na nga siya magkaanak, nadodoble-doble pa. Kaya siya sobrang sakit ang nararamdaman niya. And there is this one time na nalangin siya sa Panginoon, umiiyak siya na may kasamang pait, weeping bitterly. Sabi niya, Lord, di ba? She made a vow saying, Lord Almighty, if you will only look unto your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will be used on his head. Alam niyo po ba, yung kanyang pananalangin na gusto niya magkaanak, na hindi naman siya magkaanak, ang sinabi niya ba, ibibigay ko, tihahandog ko sa iyong anak, bigyan mo lang ako ng anak. Alam niyo po, hindi nagbago agad ang sitwasyon ng kanyang buhay. Sometimes God won't change your situation immediately because He wants to meet you personally. Hindi po agad nagbago ang sitwasyon. Hindi pagkatapos ng manalangin ay binigyan siya ng anak. Pero dahil naramdaman niya at na-encounter niya ang Panginoon, personally, nagkaroon ng glow ang kanyang buhay. Iba yung perspective niya. And then, saka palang tinugon ng Lord sa kanyang panalangin. Minsan, huwag nating madaliin. May proseso ang Lord. Ang timing ng Lord ay hindi natin timing. Ang Lord ay may kanyang bilang. Sabi nga, 1,000 years is like a day in the Lord. So kung may mga ipinanalangin tayo at hindi pa nangyayari, i-enjoy mo lang ang season na meron ka kasi gusto ng Lord to meet you personally. Amen? Okay.
Psalm 73 verse 26, my mind and my body may grow weak, but God is the strength. He is all I ever need. Amen? Okay. Joy is not found in what fills your life, but in who fills your heart. Can I call the worship team? Ayan. Okay. Hindi po natin makikita ang totoong kaligayahan sa kung sino yung pumupuno sa buhay natin, kundi kung sino yung pumupuno sa puso natin. And this time, just stay seated where you are right now. Ang challenge po na iwanan ko sa inyo, sabi ni Habakkuk, Habakkuk didn't say, I will rejoice when things are better. He said, though, at yung lahat ng mga sitwasyon na pinagdaanan niya, ang pagkawala ng lahat ng tinatangkilik niya, yet I will rejoice. This means that though life is not working out, though the prayer is unanswered, though the pain is still there, yet I will rejoice upon the Lord. Ngayon, ang tanong ko, ano ba yung mga though nyo? Ano ba yung mga kahit na I lost someone, kahit na I was hurt, kahit na I'm struggling, kahit na I'm broke, kahit na wala akong pera, kahit na pinagtaksilan ako, kahit na marami akong problema, kahit na bumagsak ako, kahit na iniwan ako, though are the many those, yun yung maraming those sa buhay natin. Masabi, when pain hits, don't run away from God. Run to Him. Don't stay silent. Choose to praise Him. Don't focus on what you lost. Fix your eyes on who remains. And right this moment, I want to remind you, pain may change your life, but it doesn't have to change your praise. Marami man tayong sakit na dinadaanan sa buhay natin, nahihirapan man tayo, nasasaktan man tayo, marami man tayong dinidil sa puso natin. Ang sabi ng Lord, dapat hindi magbago ang pagpupuri mo. Can you just sit perfectly right now? Find the place to settle your heart. Tatagpuin ka ng Panginoon sa moment na ito. Pakiramdaman mo ang still small voice ng Lord. Don't mind the person sitting beside you or behind you, all around you. This moment, just be still in the presence of the Lord. Ibigay mo lahat ng dinadala mo sa Panginoon. Anumang sakit, anumang hirap, anumang lungkot, anumang takot, anumang pangamba, anumang anxiety, anumang depression, anumang brokenness, anumang problema ang meron ka. Just give it all to the Lord. Wala po tayong kayang ibigay sa Panginoon, kundi ang ating pagpupuri. Wala po tayong kayang ibigay sa Panginoon, kundi ang ating pagsamba. Si Habakkuk po, nagdana siya ng pinakamahihirap na sakit, pait, pagkawala sa kanyang buhay, and yet, he chose to rejoice upon the Lord. And today, the Lord is challenging us all. Mahirap man, masakit man, madilim man, malabo man, the Lord wants you to throw up your hands in the Lord and sing hallelujah. Raise your hallelujah to the Lord.
throw up our hands to the Lord. So I throw my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king. Except for a heart singing Find a place in your heart na kaya mo pa rin magpasalamat, kaya mo pa rin magpuri, kaya mo pa rin magdalangin sa Panginoon. However difficult or however challenging the situation you are facing right now, find that place, that silent place in your heart to still rejoice. You have all the reason to give your gratitude to our Lord. So I throw my hands and praise you again and again. All that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king. Except for a heart singing Tayo kayang ibigay sa Panginoon kung ang puso natin na kayang sumigaw at mag-offer ng highest hallelujah sa ating Panginoon. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy of me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Don't you get shy of me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Don't you get shy of me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Except for a heart singing Nakita ng Lord ang puso mo. Nakita ng Lord how you offered your gratitude towards Him. The Lord received the rejoicing, the worship that we offered unto Him. Tinatanggap ng Panginoon ang lahat ng pagpapuri, ang kagalakan na ibinigay natin sa Kanya. Sa pagkakataong ito, the Lord wants to silence your heart. Mahirap man ang sitwasyon natin, may problema man tayo, masaya man tayo, malungkot man tayo, nahihirapan na sasaktan man tayo. But the Lord wanted to say na hindi kita iniiwan, hindi pinababayaan man. I am just right here with you. I know your pain. I know your situation. And I am here. I am here, ready to comfort you, ready to receive you. Just shout your hallelujah to the Lord. Just give your hallelujah to the Lord. Throw up your hands to the Lord. Give your praise to the Lord. At handang-handang tanggapin ng Panginoon ang lahat ng iyong pagpupuri. Galing man yan sa
sad, galing man yan sa pusong nasasaktan, galing man yan sa pusong masaya, galing man yan sa pusong nagdurugo or sa pusong durog, tinatanggap ng Lord ang lahat ng papuring kaya mong ibigay. Hindi natin may iwasan ang pain, hindi natin may iwasan ang sakit. Pero hanggat ang Panginoon natin nakaupo sa trono niya, umasa ka na hawak-hawak niya sa kanyang mga kamay ang sitwasyon mo. Everything is under control. Rest assured, you can be assured na at the end of it all, the Lord will explain you and someday you will understand. Someday you will realize why the Lord make you cross this path. Sa pagkakataong ito, can we just pray to the Lord? Mangyari na manalangin tayo. You can pray your own personal prayers sa Panginoon. Right this time, magpasalamat ka sa Lord. Pain is a gift. Hardship. Ano man ang pinagdaraanan, inalaw ng Lord na maranasan natin. I just wanted to remind all of you that God is enough. Ano mang sitwasyon, sapat ang Panginoon. Ano man ang kondisyon, ano man ang pinagdaraanan natin, sapat ang Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong kasapatan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay nananatiling Diyos sa aming mga buhay. Thank you, Lord, for making us feel that you are neither leaving us nor forsaking us. Thank you, Lord, for letting us feel, Panginoon, that your presence is right here with us right now. Thank you, Lord, for the comfort that you are giving our hearts, O God. Thank you, Lord, dahil nagdaan man kami sa napakahirap at napakasakit na sitwasyon. Alam ko, Panginoon, na nakatunghay ka. Alam ko, Panginoon, nakita mo ang sitwasyon namin. Salamat, Panginoon, dahil at the end of it, we still have this gratitude na pasalamatan ka, O God. Lord, I may not know exactly kung ano ang dinadala, pinagdaraanan ng bawat isa sa amin, pero kilala mo sila. Bilang mo ang lahat ng buhok sa kanilang mga ulo. Kilala mo sila mula ulo hanggang talambakan. You know everything that they are taking in and breathing out, O God. And Lord, I just pray and I declare, Panginoon, whatever comfort that they need, whatever hug, however tight, however warm yung hug na kailangan nila, Panginoon, idampi mo sa kanila, Panginoon, yung pagyakap na kailangan nila sa kanilang mga buhay. Salamat, Lord, for the assurance that you are receiving all the rejoicing that we are offering unto you. Thank you, Lord, for the confidence that we have in you, that no matter how, no matter what, Panginoon, our hope is in you. Anumang sitwasyon, we have the confidence because we know your promises. We know na ikaw ay nananatiling Diyos ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon, ko truly, napakabuti mo. Napakabuti mo sa aming mga buhay. Napakabuti mo sa bawat isa sa amin. I pray and I declare, Panginoon, lahat na nangangailangan, Panginoon, ng comfort that comes from you, O God. Lord God, you are the God of all comforts. Naranasan nila po, Panginoon, yung pagsama mo, yung paghipo mo, O God. Lord, lahat ng problema financially, you are the God of provision. You are the Jehovah Jireh. Lord God, I pray and I declare that you throw open the floodgates of heaven at ibuhos ang lahat ng biyaya at pagpapalang wala silang sukat kalagyan. Lord God, yung mga nangangailangan ng peace, you are the Prince of Peace, O God. Lord, that your peace that transcends all understanding, guard each and every heart in the mighty name of Jesus. And Lord God, lahat na nangangailangan ng restoration, reconciliation, renewal, Panginoon, ng mga relationships, O
Lord, I pray, you are the God of reconciliation, O God. Let all relationship be mended. Let all relationship be restored in the mighty name of Jesus. Lord, salamat, Panginoon, for teaching us to worship you, to rejoice upon you, and to glorify you, and to keep rejoicing in the Lord and in you only, O God. Salamat, Lord, sa iyo ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba. In the mighty name of Jesus, we all pray and say, Amen.